The next station is Baguio. Sa lahat na naging side trips ko, ito ang naging one of the best, and of course, one of the most unforgettable. Hi vlog, it's me Don at samahan niyo ko for today's video. Wala doon, wala dito na tripping ko, as I am going to share with you my experience in summer capital of the Philippines, also known as the City of Pines. One of the best tourist destination that is also known for its cool climate, historical attractions, colorful festivals, and fun door activities. Walang iba kundi ang Baguio City. At dahil nga side trip lang ito at wala sa plano, ay tiyempong-tiyempo pa rin ang pagpunta ko dito dahil ito ay ang last day ng selebrasyon ng Panagbenga Festival. May mga concerts ng mga artista, displays ng mga damit, sapatos kung saan ay napakamura, at nag-enjoy naman din ako dito sa mga cosplayer on the street. And of course, yung mga street food displays nila katulad na lang nitong Wagyu Express ay napaka-blockbuster ang haba ng pila. So far, kung ikukumpara natin ang Baguio City and Davao City's night markets, mas mahaba ang Baguio City's night market pero hindi naman din papahuli ang Davao City. Kahaba-haba ng street food nila. Dito lang sa Baguio City, first time kong matikman ang smoking balls kung saan hindi na rin ako nagpapatumpik-tumpika. Boom, shakalakala na. Zar lang. And oo, tama kayo. Bumili lang ako nito dahil na-tempt ako sa napaka-colorful na mga balls na ito. And somehow napaka-curious ko kung ano yung mararamdaman ko pag ito'y kinain ko. Napaka-convincing naman kasi yung advertisement nila sa TV nila, di ba? Akalaan mo tong balls na to, umuusok ka na. Kaya naman, for the go na. Ang bata. At nung natikman ko na nga, hindi ko malaman kung ano ba dapat ang magiging reaction ko. Di lang nag-exceed yung expectation ko pero itong pagkain ito ay best for the chikitings. And so, moving forward, when we say Baguio City, it is also known for its strawberry farm. Ito talaga yung tumatak sa Baguio or landmark nila pag sinabi mong Baguio. Karin yung strawberry farm nila ay matatagpuan lang sa La Trinidad, Benguet. Trivia lang ha, hindi dito nag-set yung Forevermore cast na ginampanan nila sa Soberano at Enrique Hill. Hindi dito sa La Trinidad, kundi sa Tuba, Benguet po yun. But anyways, here in La Trinidad, Benguet, ito yung pinaka sumikat na strawberry farm kung saan pwede kayo pumick up ng mga strawberries or even lettuce. And this even make me wonder, napakataba ng lupa nila. Tignan nyo naman, napaka-healthy ng product nila. And so, moving forward for the next destination, kung saan hindi naman masyadong kalayuan mula sa strawberry farm, ang isa sa mga bagong tourist spot dito sa Baguio City ay ang man-made Igorot Stone Kingdom that is located in the mountainside of Insao Proper Village, Long Road, which showcases the rich culture of Igorots. Feeling na pag pumasok ka dito, mararamdaman mo talaga yung feeling na naguguspa. Thinking of how they managed to build this towering stone terraces, this symbolic structure, and of course, ang napaka-impressive na craftsmanship just to showcase how rich their culture is. Aside from the stone walls, there are 3 towers that you can visit in this theme park. Towers are named as Fertility Tower, the Tower of Igorot God, named Gabunian, lastly, the Towers of Gatan and Bangan. Siya nga pala kung interesado kayo pumunta dito. At kung kayo nauuhaw or nagugutom, nasa tuktok po pala yung tawag na food court. Yes, it's a little bit nakakapagod but it's okay with this beautiful scenery. Ay, sobra. Ang saya-saya ko at this time. Kasi yung tipong nakikita mo lang sa Facebook, sa Google, or even nagpa-viral lang sa YouTube, ini-imagine mo lang na barang araw, sana'y makapunta ka, and that one day turns into day one. Sobra ang saya. Mapapasana all ka. At ayun na nga, ang dami-dami pang pwedeng putahan. Ilabay ko lang pa ang isang araw kung lilibutin mo talaga ang lahat ng tourist destination or tourist spot sa Baguio. And with this, before I end this video, one of my favorite quote in life is that life is too short. Make life's best memories as much as you can. Most of my vlogs is all about sa mga lugar na napuntahan ko na. It's not about bragging or paghahambog. Of course, it's all about inspiring someone or somebody out there na yung mga what ifs natin ay posibleng mangyayari to at by ipagpapatuloy natin ang pagdadasal sa Diyos kung ano man ang plano natin sa buhay. Hanggang sa muli ako ay magpapatuloy na magpapasalamat sa mga taong sumusuporta at patuloy pang sumusuporta sa videos or vlogs patungkol sa buhay. Hanggang sa muli, thank you so much for watching!